Dominant Protector. Credit to the author. 1791 hanggang 1800. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung gayon ngayon. Nagulat si Old Linford, wala bang lunas sa kalagayan ni Terence? May paraan ako, pero hindi ko alam kung posible. Sabi ni Owen. Ano ba? Hanggat may pag-asa, kailangan nating subukan. Ang matandang Linford ay palaging kalmado at matulungin, kahit na nawala ng lahat ng lakas si Terence at kailangang bumalik sa nayon ng Star West upang sumilong. Pero this time, nagpapanik na talaga siya. Sabi ni Owen, may paraan, pero natatakot ako na hindi pwede. Kaya nga iniisip ko kung may kapalit, pero pagkatapos pag-isipan, baka ito na lang ang paraan. Ano yun? Kinakabahan ako. Nag-aalalang sabi ni Old Linford. Pumunta sa lambak ng sinaunang sekta at humingi ng prutas na Ice Spirit. Maaari nitong sugpuin ang tunay na chi sa katawan ng isang taong naglilinang ng isang matinding pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan pagkatapos nilang mabaliw, at pilitin ang laso ng apoy na nabuo sa proseso. Dahan daw ang sabi ni Owen. Snow Valley. Ang Ice Spirit Fruit. Binulong ni matandang Linford ang dalawang pangalan, may kakaibang hitsura sa kanyang mukha. Sina Josephine, Cheryl, at Yasi, sa kabilang banda, ay may mga kagiliw-giliw na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ano ba? Hiningi mo na ba ang prutas sa lambak, ngunit walang resulta? Natigilan si Owen. Hindi ko pa narinig ang bunga ng espiritong yelo, ngunit narinig ko ang bunga ng apoy na espirito. Ngumiti ng mapait ang matandang Linford. Terence, naghanap kami ng prutas kanina. Isang kayamanan mula sa Ice Palace. Terence. Nagulat si Owen, nakipag-ugnayan ka na sa sinaunang antas namin. Pinaikli ni Old Linford at sinabi kay Owen ang tungkol sa sitwasyon ni Trixie, kasama ang karanasan ni Terence sa Ice Palace. Kaya ganyan, ngunit ang apoy na bunga ng espiritu ay isang kayamanan na ginagamit ng mga practitioner ng extreme terrence and arts upang sugpuin ang lamig at pilitin ang malamig na lason sa kanilang mga katawan kapag sila ay nagngangalit. Kung ikukumpara sa bunga ng Ice Spirit, ito ay mas mahalaga sa isang sekta tulad ng Ice Palace. Sabi ni Owen, ngunit ang prutas ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa Snow Valley. Ang Snow Valley ay nagsasanay ng mga pamamaraan ng pagtatanim ng uri ng Terence N. Ang kanilang prutas ay magagamit lamang upang ipagpalit sa mga kayamanan mula sa ibang mga sekta. Kung gusto mo, maaari kang gumamit ng pera o iba pang kayamanan upang ipagpalit dito. Kaya ganyan. Tapos, kilala mo ba yung mga taga Snow Valley? Tanong ni Old Linford. Wala akong magagawa tungkol dito. Alam mo, nananatili ako dito dahil may mas mahalaga pa kaysa kay Terence. Bago ako umabot sa antas na iyon, hindi ako makakaugnay sa sinaunang antas. Ang mga salita ni Owen ay malabo, at si Cheryl at ang iba ay nalito, ngunit tila naiintindihan ng matandang Linford. Tumango siya, tapos. Si Owen naman ay tumingin kina Terence, Yasi, at Cheryl bago huminto sa Josephine. You guys must be Lil Terence, close female friends, right? Ipauubaya ko sa inyo ang gawain ng pagkuha ng Ice Spirit Fruit. May tiwala ka bang makuha ito para sa kanya? Kami. Natigilan si Cheryl at ang iba pa. Hindi nila inaasahan na ibibigay ni Owen ang gawaing ito sa kanila. Hindi makaalis si Mr. Linford sa West Star Mountain Village dahil sa mga espesyal na dahilan. Iilan lang sa inyo ang makakagawa nito. Sabi ni Owen. Gagawin namin ang aming makakaya. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lakas ng loob, pero mariin niyang sinabi pagkatapos ng sinabi ni Owen. Ngunit sa oras na ito, nakasimangot ang matandang Linford, kung hindi dahil hindi siya makakaalis sa nayon, siya na mismo ang pumunta sa lambak. Pero iba ang sitwasyon niya kay Galten. Maaaring umalis si Galten hanggat hindi niya ginagamit ang kanyang buong lakas, ngunit hindi niya magagawa. Ngunit hinahayaan sina Josephine, Cheryl, at Yasi na pumunta sa lambak ng mag-isa. Hindi talaga mapakali ang matandang Linford, hindi sila mga practitioner. Makukuha ba nila ang prutas na Ice Spirit mula sa isang sinaunang sekta? Matandang kaibigan, ang tatlong babae. Pupunta sila sa sinaunang sekta.
Lumingon si Old Linford kay Owen. Mahirap pero hindi imposible. Sabi ni Owen habang sinusulyapan ang mga babae. Oh! Nagulat si matandang Linford, alam niyang si Owen ay isang manghuhula at may malalim na pag-unawa sa sining ng panghuhula. Kung sinabi niya na baka gumana, baka may paraan talaga siya. Ngunit hindi alam ng matandang Linford kung ano ang gagawin ng tatlo. Ang prutas ng Ice Spirit ay hindi isang kayamanan sa Snow Valley. Ibebenta nila ito para sa kaunting pera. Sabi ni Owen. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin? Aalis na ba tayo? Nakahinga ng maluwag si Cheryl nang marinig niyang mabibili niya ito ng pera, ngunit tumingin siya kay Josephine pagkatapos sabihin iyon. Kung tutuusin, boyfriend niya si Terence, at hindi niya iisipin kung masyado siyang padalos-dalos, di ba? And, pagkatapos ay umalis na tayo. Ngunit, nasaan ang lambak? Hindi ito masyadong inisip ni Josephine. Biglang naisip ni Josephine ang mahalagang tanong na ito. Hindi nila alam kung nasaan ang Snow Valley, paano sila pupunta doon. Guguhit ako ng mapa para sa iyo. Kailangan mo lang sundin ang mapa. Sabi ni Owen. Okay, si Cheryl na ang magdadrive at titingnan ko ang mapa sa passenger seat. Si Yasi at Terence ay nasa likod para tulungan siyang magpalamig. Ayaw nang maghintay pa ni Josephine matapos marinig na may solusyon. Kumuha si Owen ng mapa at papel at gumuhit ng ruta para sa kanila. Pagdating mo doon, sabihin mo lang na gusto mong bumili ng ilang makalangit na kayamanan. Ang Snow Valley ay dapat na maibenta ang mga ito. Sige, aalis na tayo. Kinuha ni Josephine ang mapa at same time na inilagay ito bago inimpake ang kanyang mga bagahe. Ito ay dapat na maging isang masayang paglalakbay sa nayon sa bundok, ngunit ang problema ay dumating nang hindi inaasahan. Tinulungan ng matandang Linford at Owen na buhatin si Terence sa kotse at nagmamadaling umalis sa nayon. Ipinapakita lamang ng mapa ni Owen ang ruta ng highway. Walang mga rural na lugar. Ito ay para sa mga batang babae, kaligtasan. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga practitioner, at si Terence ay nasa chi deviation. Mahirap harapin ang anumang problema sa daan. Gayunpaman, ito ay walang alinlangan na magiging dahilan upang ang ruta ay medyo malayo at paikot-ikot, na isang bagay na hindi maaaring makatulong. Pinagmamasdan ni matandang Linford ang paglalaho ng sasakyan sa malayo, baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. 1792. Matandang kaibigan, huwag kang mag-alala. Galit na si Terence, ngunit ligtas siya sa ngayon. Mas mahalaga ako sa kanya kaysa sa iyo. Sabi ni Owen, na nakikita ang pag-aalala ng matandang Linford. Natatakot ako na hindi ibebenta ng Snow Valley ang prutas sa kanila ng ganoon kadali. Sinabi ni Old Linford ang kanyang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay dumanas ng maraming problema upang mahanap ang bunga ng apoy na espiritu. May mga paikot-ikot, pero ang huling resulta dapat ay maganda. May kinakalkula si Owen gamit ang kanyang mga daliri, ngunit bigla siyang napabuntong hininga. Anong mali? Nanikip ang puso ni matandang Linford. Sumimangot si Owen. May resulta, pero hindi perpekto. Baka may aksidente. Nanlilisik ang mga mata ni Owen sa pag-aalala. Isang aksidente. Napakurap si Old Linford. Wala lang, baka nagkamali ako. Hindi ko mahulaan ang kapalaran ni Terence. Umiling si Owen, ngunit siya lang ang nakakaalam kung ano ang ibig sabihin ng hula niya. Kung ang resulta ay hindi kasiya siya, nangangahulugan ito na walang babalikan, ngunit dahil may resulta, nangangahulugan ito na magaling si Terence. Ang tanging posibilidad ay may isasakripisyo sa paglalakbay na ito. Si Owen ay walang mga petsa ng kanilang kapanganakan, kaya hindi niya mahuhulaan kung sino ang magsasakripisyo ng kanilang mga sarili, ngunit maaari niyang hulaan ang sanhi at epekto ng buong bagay. Ngunit kahit na ganoon, wala siyang kapangyarihang baguhin ang anuman. Minsan, kahit na hinulaan niya ng maaga ang mga resulta, wala siyang mababago. May mga bagay na itinadhana. Nag-alinlangan sandali si Owen, ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang layunin ay simple, basta si Terence ay maayos, wala siyang pakialam sa iba. Kung narito si Master, magiging maayos ang lahat, ngunit ngayon. Kung kinagalitin siya ni Terence pagkagising niya, wala siyang magagawa.
May dahilan para sa isang dahilan, at kailangan niyang magbayad ng halaga para sa kaligtasan ni Terence. Masasabi ni Old Linford na may tinatago si Owen, pero alam niyang kapag hindi niya sinabi sa kanya, wala siyang magagawa. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Owen at sinabi sa matandang Linford, maraming taon na tayong hindi nagkita, uminom tayo o dalawa. Sige. Nag-aalala ang matandang Linford, ngunit alam niya na ang ibig sabihin ni Owen ay ayos lang si Terence. Bumalik silang dalawa sa silid, at inilabas ng matandang Linford ang alak na itinago niya sa loob ng maraming taon. Kasabay nito, biglang naghiwalay ang Hidden House York at Hidden House na si Hale, at tumitindi pa rin ang alitan sa pagitan ng dalawang bahay. Ang ikalawang henerasyon ng parehong mga bahay ay nagkaroon na ng maraming salungatan, at ang parehong mga bahay ay may iba't ibang antas ng pinsala. Wala pang nawala ng buhay, pero mukhang malapit na itong mangyari. Ngunit ang elder ni House York ay ang pangalawang elder ng Hidden House Committee, at ang iba pang mga nakatagong bahay ay walang kapangyarihan na mamagitin, kaya ang sitwasyon ay nasa deadlock. Pagkatapos ng maraming talakayan sa iba pang mga elder ng council, nagpasya silang gamitin ang communicator na matagal na nilang hindi ginagamit para makipag-ugnayan sa unang elder, at hilingin sa kanya na lumabas at lutisin ang hidwaan sa pagitan ng Hidden House York at Hale. Ang kagamitan sa komunikasyon ay naiwan ng dakilang elder bago siya umalis. Aniya, kung ang Hidden House Council ay nagkaroon ng gulo na hindi nila kakayanin ay magagamit nila ito. Bagamat medyo malaking bagay ang paggamit nito ngayon dahil sa alitan sa pagitan ng dalawang bahay, ang pangunahing layunin ng lahat ay suriin kung umiiral pa ang dakilang elder. Dapat malaman ng isang tao na ang dakilang elder ay hindi bata noong panahong iyon, at umalis siya kasama ang taong iyon. Ngayong wala pang balita sa kanila, hindi sigurado kung nasa mundo pa sila. Gayunpaman, ang natitirang kapangyarihan ng oras na iyon ay naging dahilan upang ang mga taong ito ay hindi maglakas loob na tumayo, kaya maaari lamang nilang gamitin ang pamamaraang ito upang subukan ang tubig. Nakaupo sa palibot ng conference table si Old Master at ang iba pang matatanda na mga nakatagong bahay. Ang lahat ay nagkakaisang nagpasya na hayaan ng lumang master na pindutin mo ang pindutan sa tagapagbalita. Pagkatapos ng lahat, maliban sa Hidden House York, ang Hidden House na prestihiyo mo ay ang pinakamataas sa mga nakaraang taon. Hindi naman tumanggi ang matanda ng pamilya mo at diretsyong pinindot ang button sa communicator. Ang indicator light sa communicator ay kumikislap ng ilang beses at pagkatapos ay naging isang estado ng paghihintay ng tugon. Tulad ng pagpindot ng matandang lalaki ng iyong pamilya sa communicator, sa isang maliit na silid na 10,000 milya ang layo, ang indicator light ng isang communication device ay kumikislap din at naglabas ng isang matalim na tunog ng babala. Gayunpaman, sa sandaling ito, walang tao sa silid. Kung titingnang mabuti, makikita nila na ang silid ay napakalinis at maayos. Dapat ay may nakatira dito kamakailan, ngunit walang tao sa ngayon. Nag-flash ng 3 minuto ang waiting indicator sa communicator sa mesa ng matandang iyong pamilya bago ito tuluyang lumabas. Gayunpaman, walang tugon mula sa tagapagbalita. Phew! Sa sandaling namatay ang mga ilaw, lahat ng matatanda ng Hidden House sa conference table ay nakahinga ng maluwag, isang nakaka-relax na ngiti sa kanilang mga mukha. Mukhang walang sumasagot. Tuwang-tuwa rin ang matandang lalaki ng pamilya mo, ngunit siya ay isang maingat na tao. Para kumpirmahin, pinindot niyang muli ang call button sa communicator. Muling umilo ang indicator light at kumislap. Muling naging tense ang paghinga ng lahat habang nakatitig sa mga communication device na nasa harapan nila. Gayunpaman, ang naghihintay na ilaw sa mga aparato ng komunikasyon ay muling namatay pagkatapos ng 3 minuto. Siguradong hindi sumagot ang kabilang partido. Wala pa ring reaksyon. Tanong ng matandang sipay, nag-aalangan at nagulat. Natatakot akong hindi. Tumango ang matandang lalaki ng pamilya mo. Ngunit upang mag-ingat, subukan nating tumawag bukas at sa makalawa. Kung wala pa ring tugon, pagkatapos ay makatitiyak tayo na ang dakilang elder ay umalis din kasama ang taong iyon. Siya ay umalis kasama ang mga powerhouse na may ranggo ng langit at hindi na tayo nakatali. Tama, ngunit susubukan ba tayong sugpuin ang sinaunang sekta? Ang tanong ng matandang lalaki na si Pitts ay ang pinaka-ikinabahala ng lahat.
Alam ng lahat na ang Hidden House ay sinusuportahan mo ng Sky Elixir Sect, kung hindi, hindi sila magiging master ng Sky Class sa loob lamang ng 10 taon. Hindi lang iyon, ngunit gumawa din sila ng magagandang tagumpay sa larangan ng alchemy, halos makahabol sa Hidden House York. Kaya ang Hidden House mo lang ang makakaalam kung ano ang iniisip ng sinaunang sekta. Kung nais ng sinaunang sekta na sugpuin ang mga nakatagong bahay, kung gayon kahit na walang balita tungkol sa malaking elder, ang mga nakatagong bahay ay hindi maglalakas loob na gumawa ng isang hakbang laban sa sinaunang sekta. 1793. Sa pagkakaalam ko, lahat ng sinaunang sekta ay naghahanda para sa Sky Class meeting, wala silang oras para sa atin. Mahinang sabi ng matandang lalaki ng pamilya mo. Pagkatapos noon, idinagdag niya, syempre, hula ko lang ito. Gayunpaman, bagamat sinabi ng matandang Panginoon ng inyong pamilya, lahat ng matatandang Panginoon na naruroon ay nagpakita pa rin ng ngiti ng pangunawa. Pangatlong araw na mula nang umalis si Cheryl at ang iba pa sa West Star Village. Dahil sila ay mga babae, sila ay nagmamaneho sa araw at nakakita ng isang malaking express hotel sa lungsod sa gabi pagkatapos bumaba sa highway. Nang mag-check-in sila sa hotel, si Yase ang karga ni Terence. Mukhang nahihirapan siya, ngunit walang ibang makakatulong dahil masyadong mainit ang katawan ni Terence. Walang makakatanggap nito maliban kay Yase. Ngunit malakas din si Yase, kumapit ng ilang araw. Hindi niya alam kung saan niya nakuha ang explosive power na iyon. Siyempre, iba-iba ang mga hotel na na-check-in nila araw-araw, kaya walang naghinala. Sinabi na sa kanila ng tatlong babae na si Terence ay may sipon at nilalagnat, at ang pulang flush sa kanyang katawan ay naging madali para sa mga tao na sabihin na siya ay may sakit. Tungkol naman sa pamumula ng mukha ni Yase, hindi na masyadong inisip ng iba, akala nilang lahat ay pagod na siya sa pagkarga kay Terence. Malapit na tayo. Tiningnan ni Josephine ang mapa sa kanyang kamay at nakahinga ng maluwag. Lahat sila ay nasa highway, kaya walang anumang panganib, ngunit nag-aalala sila na may hindi inaasahang mangyari. Gayunpaman, tulad ng sinasabi, mas natatakot ka sa isang bagay, mas malamang na mangyari ito. Ang paglalakbay ay ligtas at maayos, ngunit nakatagpo sila ng ilang problema sa huling hintuan. Dahil sa espesyal na lokasyon ng valley, kinailangan ni Cheryl na dumaan sa mga kalsada sa bundok pagkatapos ng huling highway. Sa daan, dumaan sila sa ilang bukirin at nayon. Nang dumaan sila sa isang maliit na daanan na may mga puno sa magkabilang gilid, nakakita sila ng paalang na kahoy sa lupa sa harap ng kalsada, na nakaharang sa kanilang daan. Anong nangyayari? Inihinto ni Cheryl ang sasakyan at tumingin sa tulay. Bumaba ako ng kotse para ilipat ang horizontal beam. Si Josephine ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, hindi ito malaki, at ang paglipat nito ay hindi isang problema para sa kanya. Huwag! Tinawag ni Cheryl si Josephine nang hindi malay. Dati siyang naglalakbay kasama si Yase at mas may karanasan kaysa kay Josephine. Bagamat hindi pa nakatagpo si Cheryl ng mga ganoong bagay, narinig niya ang mga tao na pinag-uusapan ito. Kadalasan, maliban sa ilang natural na puno na nabali sa gitna ng kalsada, karamihan sa mga ito ay gawa ng tao. At ang layunin nito ay harangan ang kalsada at si Rob. Anong mali? Kumurap si Josephine. Natatakot akong may panganib. Nilock ni Cheryl ang pinto at kinakabahang sinabi, huwag mong sabihin sa akin na nakatagpo sila ng isang pagnanakaw. Isang pagnanakaw. Napatalon si Josephine sa gulat. Nang muli siyang tumingin sa crosswood, nagulat siya. Ang cross-section ng crosswood ay maayos at matalim. Mukhang hindi ito naiwan doon sa natural na paraan. Talagang parang pinutol ito at inilagay doon ng isang tao. Sa sandaling matapos si Josephine, dalawang maitim na figure ang lumitaw sa hindi kalayuan sa tulay. Nang makitang hindi binuksan ni Cheryl at ng iba pa ang pinto ng kotse, diretso silang naglakad at tumayo sa tabi ng driver's seat ng Grand Cherokee. Kinatok nila ang bintana ng walang pasensya at sinabing, bumaba ka, bumaba ka. Isinara na ni Cheryl ang bintana, ngunit naririnig pa rin niya ang malalakas na boses sa labas. Base sa pananamit nila, hindi sila mukhang mabait. Tsaka nagkataon lang na sumulpot sila sa harap ni Hengmo, kaya kitang-kita ang pakay nila.
Bagaman, hindi ito ang unang pagkakataon na naligay siya sa panganib ang bangko at ang amusement park ay mas nakakatakot, ngunit nasa tabi niya si Terence, at nalampasan niya ito ng ligtas. Ngunit sa ngayon, nagngangalit ang chi ni Terence, at wala pa rin siyang malay. Paano niya haharapin ang dalawang ito? Anong ginagawa niyo? Hindi nang ahas si Cheryl na buksan ang bintana, kaya binuksan niya ito ng kaunti at tumawag. Oh! At babae ka! Ang isa sa mga lalaking nakablak ay tumawa at sinabing, binuksan ko ang bundok na ito at itinanim ang punong ito. Kung gusto mong dumaan dito, mag-iwan ka ng pera para makabili ng daan. Gusto mo ng pera? Hindi tanga si Cheryl na iintindihan niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ng lalaki. Matalino. Humalaklak ang matipunong lalaki at sinabing, hindi ko na kailangan pang sabihin. Ibigay mo lahat ng mahahalagang gamit mo. Pera ang habol namin, hindi kotse. Kung bibigyan mo kami ng pera, tutulungan ka ni Hank mo na ilipat ito. Magkano ang gusto mo? Tanong ni Cheryl. Ano, hindi mo ba narinig ng malinaw? Ilabas mo ang dami mo. ICIPIQ card, sabihin mo sa akin ang password. Sabi ng matipunong lalaki, sa pag-aakalang siya ay nakakatawa. Bahagyang kumunat ang noo ni Cheryl. Dinala nga niya ang kanyang bank card, at bago siya pumunta sa West Star Village, humingi siya sa kanyang ama ng maraming pera at inipon ito. Ngunit ang pera na ito ay ginamit sa pagbili ng ice spirit fruit, kaya parang hindi niya ito kayang itago. Siyempre, ito ay dahil hindi alam ni Cheryl ang halaga ng ice spirit fruit. Kung gagawin niya, wala siyang pakialam sa maliit na pera na ito. Pero kung hindi siya magbabayad, hindi sila makakaalis. Nagnganga ang ngipin ni Cheryl. Maaari naming ibigay sa iyo ang pera, at itatapon ko sa skylight ang pera at bank card. Sasabihin ko rin sa iyo ang password, ngunit kailangan mong bitawan kami. Ang iniisip ni Cheryl ay kahit naubusan sila ng pera, maaari nilang makuha ang kanyang ama upang ilipat ang pera sa kanila kapag nakarating na sila sa lambak. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa pera na mayroon sila ngayon. Ang susi ay dumaan dito. Hindi, lumabas ka sa kotse. Kailangan nating suriin ito ng personal. Hindi siya pinaniwalaan ng Man in Black. Ayaw bumaba ng kotse ni Cheryl, ayaw niyang magkagulo pa, pero matigas ang ulo ng lalaking ito. Kami ay mga babae. Hindi kami komportable na lumabas ng kotse. Narito ang pera at ang card. Hindi kita bibigyan ng 1 sentimo na mas mababa. May 1 milyon sa aking bank card. Sasabihin ko sa iyo ang password ngayon. Maaari kang tumawag at suriin. 1 milyon. Nagpalitan ng tingin ang matipunong Man in Black at ang kalbo, at may kakaibang liwanag ang sumilay sa kanilang mga mata. Ilang beses na nilang ninakawan ang mga kalapit na kalsada, ngunit partikular nilang ninakawan ang mga self-driving na turista at nagpalit ng lokasyon pagkatapos ng bawat pagbaril, kaya hindi sila kailanman nakagawa ng anumang krimen. Gayunpaman, hanggang ngayon ay nagnanakaw lamang sila para sa pagkain at inumin. Hindi pa rin sila naglakas loob sa rob cars. Una, mahirap itapon ang mga nakaw na gamit sa mga sasakyan. May mga plaka at kaukulang frame ng sasakyan sa mga ito, kaya madaling gumawa ng krimen kapag nagtatapon sila ng mga nakaw na gamit. Kaya naman, mahalagang ari-arian lang ang gusto nila at binitawan ang mga sasakyan. 1794. Sa tuwing nanakawan sila, 8 hanggang 10,000 dolyar lang ang makukuha nila. Minsan, maituturing silang mayaman kung makakakuha sila ng $30,000 to $50,000. Pagkatapos ng lahat, imposible para sa maraming mga self-driving na turista na maglagay ng masyadong maraming pera sa kanilang mga bulsa, at ang mga bank card na kanilang inilabas ay walang gaanong ipon. Ngunit ito ang unang pagkakataon na sinabi ni Cheryl na mayroong 1 milyon sa card. Ibigay mo ang card, titingnan ko muna. Sabi ng lalaking nakasuot ng itim. Sige. Walang pagdadalawang isip na inabot ni Cheryl ang card niya. 5,201 ang password. Sabi niya. Nakaramdam ng kaunting awkward si Cheryl pagkatapos niyang sabihin ang password. Iyon ay password ni Yasi, at hindi niya naisip na may mali nang sabihin niya sa kanya, ngunit ngayong sinabi niya ito ng malakas, pakiramdam niya ay. Ang mga numero ay parang isang pangungusap.
Tiningnan ni Cheryl si Josephine ng may kasalanan. Mahal ko si Terence. Nagkataon lang. Haha. Ngumiti si Josephine. Gayunpaman, makikita ng sino man ang pait sa ngiti ni Josephine. Kaya lang hindi siya mapakali sa ganitong sitwasyon. Yasi. Hindi alam ni Cheryl kung bakit kailangan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit alam niya. Pagkatapos magpaliwanag, medyo nagsisi siya. Parang pinapalala niya ang mga bagay-bagay. Nagbibiro lang ako para mabawasan ang tensyon, wala lang. Ngumiti si Josephine at bumalik sa normal ang kanyang ekspresyon. Siyempre, tinawagan ng lalaki ang numero pagkatapos niyang kunin ang card ni Cheryl. Nang marinig niyang mahigit 1,000,000 ang balanse, ang ngiti niya ay naging bola, parang namumulaklak na chrysanthemum, isa talaga. Haha, Baldy, mayaman kami. Bumaba ka, bumaba ka. Tingnan natin kung mayroon kang ibang card o pera. Matapos marinig ng kalbo ang sinabi ng lalaki, bagamat tuwang-tuwa siya ay hindi pa rin siya nakontento. Mas lalo niyang kinatok ang bintana ng sasakyan. Ang kasakiman ay walang katapusan, lalo na para sa dalawang magnanakaw. Sa kanilang pananaw, gaano man sila nagnakaw, hindi ito magiging sapat. Dahil nagawa na nila ito sa pagkakataong ito at nagnakaw ng napakaraming pera, tiyak na nakagawa sila ng isang malaking krimen. Sa hinaharap, maaaring kailanganin nilang maghanap ng tirahan sa hiwalay. Sa makatuwid, kailangan nilang makakuha ng sapat na pera bago sila umalis. Naisip ni Cheryl na aalis sila pagkatapos makuha ang card, ngunit hindi sapat para sa kanila ang 1,000,000. Hindi lamang naroon ang 1,000,000 ibinigay sa kanya ni Pablo bago siya umalis, ngunit mayroon ding libu-libong pocket money sa card. Hindi pa ba sapat iyon? Wala kaming masyadong pera, ilang libo lang. Naibigay na namin ang mga card namin, kaya dapat iwanan mo man lang ako ng panggasto sa buhay, di ba? Nagsusumamo ang boses ni Cheryl. Karaniwan siyang nagmamayabang, ngunit upang hindi magdulot ng anumang gulo at makarating sa lambak ng mas maaga, walang pagpipilian ng miss kundi ibaba ang kanyang mapagmataas na ulo at yumuko sa dalawang tulisan. Ilang libo. Paano tayo hindi maniniwala? Bumaba ka sa sasakyan, kung ilang libo lang, ayaw natin. Sabi ng kalbo. Sa higit sa $1,000,000, ang ilang libong dolyar ay talagang walang halaga sa kanila. Habang nagsasalita siya, abala ang lalaki sa paglilipat ng pera sa telepono. Natatakot siya na i-freeze ni Cheryl at ng iba pa ang account kapag umalis na sila, at wala na silang matitira. Walang magawang tumingin si Cheryl kay Josephine at sinabing, Cheryl, ano ang gagawin natin ngayon? Pakiramdam ko ay medyo hindi nararapat ang pagbaba ng sasakyan. Ako. Hindi ko alam. Hindi alam ni Josephine kung ano ang gagawin. Napagtanto niya na ganito siya kaina kapag wala si Terence sa tabi niya. Kapag nasa tabi niya si Terence, hindi mahalaga kung ito ay ang mga mamamatay tao mula sa sekta ng dilaw na tagsibol na nakasuot ng dugo o ang panunukso ng pamilya Duran, palaging madali silang malulutas ni Terence. Ngunit ngayon, nang wala si Terence, pakiramdam niya ay napakawalang silbi. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng matinding pagnanais si Josephine para sa lakas. Kung siya ay isang practitioner, kahit na siya ay katulad ni Trixie, isang early phase golden class master, madali niyang makakaharap ang dalawang tulisan na ito, tama ba? Ang dalawang ito ay kasing hina ng mga langgam sa mga mata ni Terence. At maging sa mga mata ni Chester at Tito Fredo, gayunpaman ay ipinakikita nila ang kanilang lakas at pinapahirapan sila. Bilisan mo, ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at lumabas ka ng sasakyan, o huwag mo kaming sisihin sa pagkabasag ng sasakyan. Inihagis ng Man in Black ang card sa lupa pagkatapos ilipat ang pera at sinigawan si Cheryl. Wala nang ibang paraan, lumabas ka sa kotse. Alam ni Cheryl na wala na siyang choice nang makita niyang babasagin na ng dalawa ang sasakyan. Nabasag na nila ang salamin, at kailangan din nilang bumaba ng sasakyan. Hindi sila makapagmaneho pasulong, ngunit kailangan nilang bumaliktad. Si Cheryl ay walang mahusay na kasanayan sa pagmamaneho ni Terence, at hindi niya ito makontrol ng maayos sa isang maliit na kalsada sa kagubatan. Maaari siyang matamaan ng puno kung hindi siya mag-iingat. Dahil nakapagdesisyon na sila, hindi na sila nagdalawang isip pa at bumaba ng sasakyan, pero hindi ginawa ni Yasi.
Patuloy niyang dinidiin ang mga braso ni Terence, sinusubukang palamigan siya sa buong biyahe, para hindi siya masunog at ang upuan ay hindi masunog at maging abo. Naglagay sina Owen at matandang Linford ng fire insulation blanket sa kotse, ngunit hindi ito gagana kung ito ay masyadong mahaba. Malinaw na nakita ng kalbo at ng lalaking nakaitim ang mukha nina Cheryl at Josephine, at ang kanilang mga mata ay hindi maiwasang kumislap sa pagnanasa. Sobrang tagal na nung dalawang ito ang nanghipon ng babae, pero kahit na sila ang mga ligaw na manok sa maliit na hair salon. Paano sila may kukumpara sa dalawang nasa harapan nila? Sina Cheryl at Josephine ay parehong top class sa aspeto ng hitsura at ugali. Kakaiba kung hindi matokso ang dalawang tulisan. Nagkatinginan ng lalaking nakaitim at ang kalbo at naunawaan ang kahulugan ng mga mata ng isa't isa. Tumawa sila at sinabing, "Babe, sabi mo wala kang pera, kaya paniniwalaan kita sa ngayon." Pero, hehe, dapat napaka-excited makipaglaro sa akin sa bundok, di ba? Anong ginagawa nyo? Baka sa mukha ni na Cheryl at Josephine ang gulat. Bagamat tinanong nila ito, 80% sigurado sila sa layunin ng 2 taong ito, kaya naman ayaw nilang bumaba ng sasakyan. Isang magandang bagay ang maging maganda, ngunit maaaring hindi ito magandang bagay sa sandaling ito. Ano sa tingin mo? Isang batang babae. Ngumisi ang man in black na nagpapakita ng ilang dilaw ng ngipin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kalbong lalaki, "Isa bawat isa, gusto ko ang nasa kanan." 1795. Sige. Ngumisi ang kalbong lalaki habang inabot niya si Josephine. Napatingin ang dalawang babae sa mga malademonyong ngiti sa kanilang mga mukha, at baka sa kanilang mga mukha ang sakit na nararamdaman. Sa kalaliman ng mga bundok at kagubatan, walang makakatulong sa kanila kahit na humingi sila ng tulong. Noong nakaraan, laging nasa tabi nila si Terence para protektahan ang lahat. Kahit na nasa panganib sila, hindi sila nawala ng pag-asa. Kahit nawala si Terence, maaaring pigilan sila ni Chester, Tito Fredo, at maging si General Wilson. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi sila nagdala ng kahit sino, kahit na si General Wilson at Skybolt na baboy ay naiwan sa nayon. Ang Skybolt pig at pangkalahatang Wilson ay sinaunang espiritual na mga hayop. Kung dadalhin niya sila sa Snow Valley, sila ay mabablackmail at itatago doon. Natural, hindi niya maalis ang mga ito. Si Galton naman ay napakahina para makayanan ang lamig kaya hindi siya nakasama sa kanila. Dahil din dito ay nasa highway ang ruta ni Mr. Mo kaya hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Gayunpaman, hindi niya napansin ang huling bahagi ng paglalakbay. Kung alam niya na mahihirapan siya, hindi niya ito tatahakin. "Cheryl, anong ginagawa niyo? Bakit hindi pa siya bumabalik? Di ba binigyan na lang natin sila ng pera?" Nang si Cheryl at Josephine ay nasa kawalan ng pag-asa, ang boses ni Yasi ay nanggaling sa kotse. Boses ni Yasi na ikinagulat ng dalawang lalaki may tao sa sasakyan. Tinted black ang sasakyan kaya hindi alam ng kalbo at ng lalaki kung ilang tao ang nasa sasakyan. Nang makita nila sina Cheryl at Josephine na bumaba sa sasakyan, natural nilang naisip na silang dalawa lang ang nasa sasakyan. Hindi nila inaasahan na makakita ng pangatlong babae sa likod. Gayunpaman, nagdalawang isip ang dalawang tulisan dahil sa sigaw ni Yasi. Hindi sila natatakot sa kanya, ngunit natakot sila na bigla niya silang atakihin habang sila ay ginagawa ang isang bagay. Baka mawalan pa sila ng buhay. Siyempre, mayroon din silang paraan, na itali muna ang isang tao sa isang lubad, at pagkatapos ay maaari nilang gawin ang anumang gusto nila nang walang anumang pagpigil. Ilang taon nang magkatrabaho ang kalbo at ang lalaki, at sa isang tingin lang ay alam na nila ang iniisip ng isa't isa. Iniwan nila sina Cheryl at Josephine at naglakad papunta sa likod ng kotse. Sa ganang kanila, walang paraan na makatakas sina Cheryl at Josephine. Walang nayon o tindahan sa harapan nila, at biro ang tumakas ng walang sasakyan. Pumunta silang dalawa sa likurang pinto at binuksan ito mula sa magkabilang gilid.
Gayunpaman, ang eksena sa likurang upuan ng kotse ay nagulat sa dalawang malalaking lalaki sa parehong oras. Ang hindi nila inaasahan ay hindi lang isang babae ang nasa backseat, pati na rin ang isang lalaki na nakatagilid sa backseat. Laking gulat nilang dalawa at agad na napalingon sa gilid ang kanilang mga katawan. Sumigaw sila, lumabas sa kotse. Oh, binigyan ka ba nila ng pera? Inosenteng tiningnan ni Yasi ang lalaki, may dala talagang bank card ang boyfriend ko. Bagamat hindi gaano, may higit pa sa 300,000 dolyar. Gusto mo? Gusto ko. Siyempre gusto ko. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ng dalawang lalaki nang marinig ang 300,000. Wala na silang pakialam sa mga babae, ang 300,000 ang priority nila. Sa 300,000 dolyar na ito, kailangan pa ba niyang mag-alala na wala siyang babae? Bagamat kasing ganda ng mga diwata ang dalawang babaeng nasa harapan nila, hindi sila kasing halaga ng pera sa kanilang paningin. May sakit ang boyfriend ko, hindi siya makabangon. Nasa likod na bulsa ng pantalon niya ang bank card niya, hindi ko mailabas. Kunwari hirap na binuhat ni Yasi ang katawan ni Terence, ngunit hindi siya makagalaw. Sige, maliit na babae, lumabas ka sa kotse. Kaming magkakapatid ang maghahanap nito. Sabihin mo lang sa amin ang password. Inip na hinimok ng Man in Black si Yasi. Oh, okay. Tumalon si Yasi sa kotse at tumayo sa likod ng Man in Black. Lihim siyang gumawa ng kilos kina Cheryl at Josephine. Siyempre, hindi ito nakita ng kalbo at ng nakaitim na lalaki, dahil nakayuko na sila at handang hanapin ang bank card ni Terence. Bagamat naramdaman ng Man in Black na tila masyadong mainit ang loob ng sasakyan, hindi niya ito pinagdudahan. Tutal, matagal nang nakahinto ang sasakyan, at sarado ang mga bintana. Paanong hindi mainit sa loob? Pagkaalis ni Yasi, hindi natural ang pamumula ng mukha ni Terence. Siyempre, hindi ito napansin ng kalbo at ng itim na lalaki dahil nabubulag na ang kanilang mga mata sa pera. Natigilan sina Josephine at Cheryl sa mga kilos at galaw ng kamay ni Yasi, ngunit nang makita nila si Yasi na nakatayo sa likod ng Man in Black at itinaas ang kanang paa, agad nilang naintindihan ang ibig sabihin ni Yasi. Nagtataka pa rin sina Cheryl at Josephine kung bakit may bank card si Terence na may 300,000 dolyar, ngunit ngayon ay naunawaan na nila na niloloko na naman ni Yasi ang mga tao. Kaya naman, mabilis na naglakad sina Josephine at Cheryl papunta sa likod ng kalbong lalaki. Kasabay nito, ginamit ni Yasi ang lahat ng kanyang lakas para sipin ang likod ng lalaking naka-black. Si Yasi ay nagpiggyback kay Terence sa mga hotel araw-araw nitong mga nakaraang araw, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Ang sipa ay pinapasok ang lalaki sa kotse nang hindi niya napansin, na damapo sa katawan ni Terence. Sa kabilang panig, lumipat din sina Josephine at Cheryl. Sabay na sinipa ng dalawa ang kalbo papasok ng sasakyan at sinarado ang mga pinto sa kaliwa at kanan kasama si Yasi. Gayunpaman, ang nasusunog na amoy ay lumakas, at ang mga hiyawan sa kotse ay humina at humina. Makalipas ang ilang sandali, tuluyan na silang nawala. Nang muling buksan ni Yasi, Cheryl at Josephine ang pinto ng kotse, natatakpan na sila ng mga paso. Mahirap sabihin kung sino ang nasa harapan. Halata namang nahimete silang lahat. Imposibleng hindi sila mawala ng malay dahil sa matinding paso. Inihagis ni Yasi ang dalawang napaso na kidnapper sa gilid ng kalsada at inalis ang alikabok sa kanyang mga kamay, tapos na. Ilipat natin ang paalang na troso. Sina Josephine at Cheryl ay parehong nagbigay ng malaking thumbs up kay Yasi. Maaari pa nga siyang mag-isip ng ganito, gamit si Terence para sunugin hanggang mamatay ang dalawang magnanakaw. Ang dalawang ito ay talagang malas na nakilala si Yasi. Maaari nilang ninakawan ang sinuman, ngunit kinailangan nilang tumakbo kay Yasi, ang manggugulo. Kung nandoon si Trixie, baka hindi na sila makaligtas. 1796. Bumalik ang tatlo sa sasakyan at mabilis na umalis. Si Josephine at Cheryl ay hanga pa rin kay Yasi. Yasi, salamat sa iyo, Cheryl, at hindi ko alam kung ano ang gagawin.
Nanginig si Josephine sa pag-iisip ng masamang tingin sa kanilang mga mata, ang kahihinatnan ay hindi maiisip kung makuha nila ang gusto nila. Sino ang nagtanong sa kanila na maging mata ko? Hindi ka pa nakontento pagkatapos kumuha ng 1,000,000. Biglang tumawag si Yasi, masama ito. Binigay na natin sa kanila ang lahat ng pera, paano tayo kukuha ng prutas para sa panangga bro? Okay lang. Tatawagan ko lang si Daddy at hilingin sa kanya na ilipat ang pera sa akin. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. Buti naman at ayos ka. Maliit lang ang pera. Tama ka, mayaman si Tito Pablo. Tumango si Yasi. Hindi nang ahas si Cheryl na ihinto ang sasakyan hanggang sa makarating sila sa isang maliit na bayan at mag-check-in sa isang hotel. Saka lang sila nakahinga ng maluwag. Sa pagkakataong ito, maaari itong ituring na malapit na ahit ngunit hindi malapit na ahit. Gayunpaman, hindi alam ni Cheryl at ng iba pa sa bayan na may napakalaking balita kamakailan. Ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang ay ganap na nagbago, hindi lamang nila ibinaba ang mga presyo ng lahat ng kanilang mga lumang produkto, naglagay pa sila ng mga bagong milagrong gamot sa merkado. Kasama rito ang pangpawala ng sakit ng Miracle Doctor na si Kang, na katulad ng pangpawala ng sakit ng Miracle Doctor na si Larkins, ngunit ang presyo nito sa merkado ay kalahati lamang ng pangpawala ng sakit. Dagdag pa, sinabi rin ni Guillermo sa paglulunsad ng produkto na ang presyo ay para lamang kapag hindi pa ito mass-produce, mas mura pa ito pagkatapos ng mass production. Sa katunayan, ito rin ay isang pahiwatig na ang aming mga produkto ay ang pinakamurang. Kung mas mura ang pangpawala ng sakit ni Miracle Dr. Larkins kaysa sa kanila, mas mura pa ang Miracle Dr. Kangs. Hindi lamang iyon, ngunit ang gintong paglikha ng kumpanya ni Miracle Dr. Kang ay bumaba rin sa presyo, ito ay kalahati ng presyo ng gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins. Hindi lamang iyon, ngunit ang gininto ang paglikha ng espesyal na edisyon ng Miracle Doctor na si Kang ay nasa merkado din. Hindi lamang ito nagkaroon ng lahat ng mga epekto ng gininto ang paglikha, ngunit mayroon din itong epekto ng pag-alis ng mga lumang peklat. Ang presyo ng produktong ito ay kapareho lamang ng lumang gininto ang likha, at ang pangalan ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Kang ay tumaas. Bagamat ang mga produkto ng kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Larkins ay ibinebenta tulad ng mga hotcake sa mga araw na ito, ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang ay isang matagal nang itinatag na tatak, at malalim ang mga ito sa puso ng mga tao. Ngayong bumaba na ang mga presyo, natural na bumaling ang mga pasyenteng bumibili ng gamot para sa pinsala at pangpawala ng sakit ni Miracle Dr. Larkins sa gintong likha ni Miracle Dr. Kang nang makita nila ang mas murang presyo. Kahit na may bagong recipe ang Miracle Doctor na likha ni Kang at hindi na naglalaman ng mga bihirang sangkap, hindi malalaman ng mga mamimili. Dagdag pa, ang recipe ng bahay na ibinigay mo sa bahay Kang ay resulta ng pagsusumikap ng isang medikal na pamilya. Maaaring mas mabagal ang epekto kaysa sa gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins, ngunit dahil sa mababang presyo, maaagaw nito ang merkado sa isang iglap. Hindi sa banggitin, mayroong limitadong edisyon na gininto ang paglikha para sa paghahambing. Maaari nitong ganap na alisin ang mga lumang peklat, at ang presyo ay kapareho lamang ng nakaraang gintong paglikha. Ang ganitong uri ng malaking kaganapan sa diskwento ay agad na naging sanhi ng pagkulo ng buong merkado ng mamimili. Dagdag pa, sa malakas na suporta ng Hidden House mo, ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang ay sunod-sunod na naglunsad ng mga bagong produkto, kung saan ang gamot sa pagbaba ng timbang ni Miracle Dr. Kang ang pinakamatagumpay. Nakatanggap ito ng magandang tugon sa sandaling ito ay tumama sa merkado, at ang mga benta ay patuloy na tumataas. Tinitingnan ng Miracle Doctor na si Kang ang pera na dumadaloy sa kanyang account araw-araw, at napakalawak ng kanyang ngiti na umabot sa kanyang tenga. Hahaha, Harry, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ito ay mahusay, lahat ito ay salamat sa iyo na ang Hidden House na binibigyan mo kami ng labis na suporta. Salamat sa iyong papuri, Lolo. Nagulat si Harry sa kabutihang loob mo sa Hidden House. Sa totoo lang, hindi ikaw ang Hidden House ang mapagbigay.
Kaya lang tuwang-tuwa ang Sky Elixir Sec na makita ang recipe at sinabihan ka sa bahay na huwag mong pagmalupitin ang bahay kang, kaya naman bahay ang binigay mo sa bahay kang napakaraming benepisyo. Bukod dito, ang mga receta na ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa recipe ng tableta. Kung hindi, ang nakatagong pamilya mo ay hindi magiging mapagbigay. Huwag kang mag-alala, Harry, ang posisyon ng magiging ulo ng bahay ni Kang ay nasa iyong mga kamay pa rin. Ikaw ang may pinakamagandang relasyon sa hidden house mo ngayon, kaya kailangan mong gamitin ng husto ang pagkakaibigang ito at ipagpatuloy ito. Sa ganitong paraan, kahit na ang bahay Kang ay hindi na isang noble house, kaya pa rin naming magtagal sa hidden house na suportado mo. Hindi kami isang practitioner na noble house, sabi ng doktor na si Kang. Ang aming pangunahing layunin ay pera, kaya hindi namin kailangang sumali sa practitioner association na iyon. Naiintindihan ko. Tuwang-tuwa si Harry. O tama, Lolo, sinabi mong bibigyan niya tayo ng ilang espesyal na reseta para sa mga malalang sakit tulad ng arthritis at ulcer sa tiyan. Sa tingin ko ito ay magdudulot ng sensasyon at daluyong ng mga mamimili kapag napunta ito sa merkado. Haha, tama na. Sa pagkakataong ito, tuluyan ng inalis ng bahay Kang ang kumpanya ng gamot ni Martin Larkins. O tama, kumusta ang kumpanya ng gamot ni Martin? Tanong ni Miracle Dr. Kang, natuwa sa sarili. Hehe, ito ay ganap na hindi mabibili. Maraming mga parmasya ang humihingi ng mga refund, ngunit ang gininto ang likha ng ating bahay Kang at pangpamatay ng sakit ay kulang. Sabi ni Harry. Well. Ngayon, sa tulong ng relasyon ng inyong pamilya, pansamantalang nagrente kami ng ilang production line sa ibang pharmaceutical company, pero hindi ito pang matagalang plano. Sikat na ang mga produkto namin ngayon, kaya dapat palawakin ang ilang production lines. Kung hindi, tiyak na magkakaroon ng supply break. At saka, kung uupa kami ng production line ng iba, hindi madaling mag-arantya ang formula, kung ang formula ay magdurusa. Malayo ang paningin ng doktor na si Miracle Kang, at hindi nasilaw sa kasaganaan sa harap niya. Lolo, matagal ko na itong naisip. May maganda akong plano. Sabi ni Harry. Oh, anong plano? Napapikit si Miracle Dr. Kang. Hindi ba ang kumpanya ni Miracle Dr. Larkins ay nagpalawak ng kanilang mga linya ng produksyon kamakailan? Sa palagay ko kung patuloy silang malulugi sa ganitong rate, mababakrap sila sa loob ng wala pang isang taon. Sa panahong iyon, ang linya ng produksyon ay tiyak na ibebenta sa mababang presyo, at maaari tayong umupo at tamasahin ang mga bunga ng kanilang paggawa. Siyempre, hindi na tayo makapaghintay ngayon. Makakabili muna tayo ng ilang maliliit na pabrika ng parmasyutiko. Sabi ni Harry. Magaling sinabi. Tumango si Miracle Dr. Kang. Napakaraming production lines na ang ginawa nila. Tulala sila kung palakihin sila ng bulag. Napakababa ng gastos natin. Advantage na tayo. Gagawin namin ang sinabi mo. Lolo, hindi po ba medyo mahirap mag-manage ng maliit na pharmaceutical factory? Kung maaari lang, hindi na sana mag-invest si Fatty Boy mismo sa production line, di ba? Putol ni Polong. 1797. Kamakailan, ang posisyon ni Polong sa bahay ni Kang ay itinulak sa gilid. Hindi na nila siya hinayaang makilahok sa malalaking bagay. Siya ay ganap na naging tagapamahala ng departamento ng R&D ng isang kumpanya ng gamot. Bagamat ang posisyong ito ay mukhang kahanga-hanga sa mga tagalabas bilang pinuno ng departamento ng R&D sa kumpanya ng medikal na doktor ni Kang, wala ito sa bahay Kang. Kaya naman, gustong ipakita ni Polong hanggat kaya niya sa harap ng miracle doctor na si Kang. Kuya, medyo hassle ang pagbili ng maliit na pabrika ng pharmaceutical, dahil ang mga pabrika ay hindi puro at mahirap ay manage lahat, pero ayos lang. Ang production line natin ang pangunahing gumagawa ng mga sikat na gamot na iyon, at iyong mga maliliit na pabrika ng pharmaceutical ay makakapag-produce ng mga hindi gaanong sikat na produkto. Bawat malalaking pabrika ay maaari lamang mag-concentrate sa isang produkto, syempre, kailangan nating mag-extend ng isang produkto, syempre, kailangan nating mag-extend ng sarili nating mga tao.
ang linya ng produksyon ngayon at gawin ito sa parehong oras sa ganitong paraan, hindi ito maantala ang produksyon. Sabi ni Harry. Oo, tama si Harry. Polong, ilihim mo lang ang recipe, hindi mo kailangang makisali sa mga bagay na pangnegosyo tulad nito. Miracle Doctor na si Kang kay Polong. Ang mga mata ni Polong ay puno ng kawalang kasiyahan. Siya dapat ang tagapagmana ng tahanan ni Kang, ngunit ngayon ay tuluyan na siyang na-marginalized. Hindi inaasahan ni na Fatty Boy at Martin na mamamasyal si Terence, at may nangyaring ganito sa kanyang pamilya. Noong una, hindi masyadong inisip ni Matabang Lay ang paglulunsad ng bagong produkto ni Miracle Doctor, kang akala niya ay last-ditch effort lang sila. Nang makita ni Matabang Lay na dumaloy sa palengke ang gininto ang likha ng doktor na si Kang at pangpawala ng sakit, tila hindi sila nalulugi. Huli na. Ang mga parmasya na nakikipagtulungan sa kanila ay kinansela ang kanilang mga order na para bang napag-usapan nila ito noon pa man. Ang mga stock ni House Lane ay binigyan ng babala, at ang demand para sa mga refund ay parang bundok. Maging ang isang veterano ng negosyo tulad ni Matabang Lay ay natulala. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na wala sa kanyang inaasahan. Malaki ang halaga ng gintong likha ni Miracle Doctor Kang, paano nila ito maibebenta sa murang halaga? At saan nagmula ang kanilang painkiller formula? Kung ninakaw nila ang recipe mula sa kumpanya ni Fatty Boy, kung gayon ang pagbaba ng presyo ng Golden Creation at ang paglabas ng painkiller ay patunay na ang recipe ay hindi mula sa kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins. Maging sina Martin at Fatty Boy ay walang espesyal na edisyong formula ng gamot sa pinsala, lalo pa ang gamot na pampapayat na hindi pa nagagawa noon. Kaya, ang lahat ng mga palatandaan ay nagtuturo sa katotohanan na ang kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Kang ay may suporta ng isang tiyak na kapangyarihan, kung hindi sila maglalabas ng mga bagong produkto sa merkado. Dagdag pa, sa napakalaking dami ng mga benta, kailangan niyang umupa man lang ng maraming linya ng produksyon mula sa maliliit na pabrika ng parmasyutiko upang magarantyahan ang tuloy-tuloy na supply. Ang ganitong uri ng network ay hindi isang himala ng doktor na si Kang. Ang hula ni Fatty Boy ay medyo malapit sa katotohanan, ngunit hindi ito mahalaga. Wala si Terence sa bahay at wala silang produkto para makipagkompetensya sa kanya. Ang nagpawalang bisa sa mataba na si Lay ay ang katotohanang naka-off ang telepono ni Terence. Patuloy na tumatawag si Fatty Boy, ngunit naka-off pa rin ang telepono. Walang magawa, ang Matabang Lay ay makakapunta lang sa bahay ni Martin para pag-usapan ang isang plano. Hindi niya alam na pinatay ni Terence ang kanyang telepono dahil natatakot siyang maabala sa panahon ng kanyang pagtatanim. Pagkatapos niyang mawala ng malay, si Josephine at ang iba ay natural na hindi maalala na buksan ang telepono ni Terence. Elder Larkins, paano natin haharapin ang medikal na kumpanya ni Miracle Doctor Kang? Diretsyong sinabi ni Fatty Boy, hindi ako makadaan sa boss na telepono, ngunit sa pagtingin sa kasalukuyang sitwasyon, kung wala tayong gagawin, bahay na si Lane at hindi tayo makakapitan. Hindi ako makausap sa telepono ni Terence. Sinubukan mo bang tawagan si Josephine at ang iba pa? Dapat magkasama sila, di ba? Sabi ni Martin pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ako. Nakalimutan ko talaga yon. Medyo nahiya si Fatty Boy. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan kay Terence at nakalimutan na si Josephine at ang iba pa ay kasama ni Terence. Ngayong pinaalalahanan siya ni Martin, mabilis niyang dinial ang telepono ni Josephine. Sa pagkakataong ito, natuloy ang tawag, at narinig ang boses ni Josephine. Mr. Lay. Ako, hipag. Kasama mo ba si boss? May emergency ako. Tinawag ni Fatty Boy si Josephine at nakahinga ng maluwag, na para bang natagpuan niya ang kanyang haligi ng suporta. Biglaan ang insidente ni House Kang, ngunit kasama si Terence, hindi dapat maging problema ang pambubugbog sa kanila. Naalala ni Fatty Boy na sinabi ni Terence na ang dalawang gamot na ito ay pagsubok lamang sa tubig. Kung maganda ang tugon ng merkado, may iba pang mas mabisang gamot. Si Matabang Lay ang nagpayo sa kanila na huwag ilabas ang lahat ng produkto ng sabay-sabay. Dapat nilang gawin ito ng sunod-sunod at lumikha ng tuloy-tuloy na sensasyon sa merkado.
Siyempre, kung hindi lang dahil sa nangyari sa bahay Kang, tama ang ikinikilos ni Matabang Lay. Lagi niyang matitiyak na ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins ay palaging makikita sa paningin ng mga tao at hindi malilimutan. Ngunit ginawa ng kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Kang ang hakbang na ito, ganap na ginulo ang mga plano ni Fatty Boy. Sa ngayon, ang tanging paraan upang labanan ang kumpanya ng gamot ng Miracle Doctor na si Kang ay ang babaan ang kanilang mga presyo at ipakilala ang iba pang mga produkto na maaaring makipagkompetensya sa kanila. Maaaring kailanganin pa nilang magpakilala ng mas mabisang gamot para maibalik ang merkado na nawala sa kanila. Kung tutuusin, mahal ang gininto ang likha ng Miracle Doctor na si Kang, ngunit isa itong tatak na pinarangalan ng panahon. Ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins ay may mga katulad na epekto, ngunit naging tatak lamang sila sa loob ng maikling panahon, nagwagi sila sa kanilang kalamangan sa presyo. Ngayong ibinebenta ng Miracle Doctor na si Kang ang kanilang gininto ang likha sa kalahati ng presyo ng Miracle Doctor na si Guans, natural lang na bumaling ang mga mamimili sa tatak na pinarangalan ng panahon. Terence, siya. Tumingin si Josephine sa walang malay na si Terence sa sofa at bumaantong hininga, Mr. Lay, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Hindi malayang kunin ni Terence ang telepono sa ngayon. Then, this matter must be handled by boss. How about, kapag convenient para kay boss, pwede niya akong tawagan. Sabi ni Fatty Boy. Siya ay naglilinang. Kung mayroon kang sasabihin, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kitang ipasa ang mensahe. Nag-alinlangan si Josephine. Bagamat ang Matabang Lay ay isang taong mapagkakatiwalaan niya, napakaraming kaaway ni Terence sa labas. Kung hindi nila sinasadyang kumalat ang balita ng paglihis ng chi ni Terence, maaari silang dumating at magdulot ng gulo. Iyon ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Josephine kay Fatty Boy ang tungkol sa kalagayan ni Terence. 1798. Natigilan si Fatty Boy. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit maaari niyang hulaan na marahil ay hindi maginhawa para kay Terence na sagutin ang telepono. Kung hindi iyon sasabihin ni Josephine. Kaya, hindi niya sinasadyang hanapin si Terence at sinabi kay Josephine kung ano ang nangyari sa kumpanya kamakailan. Hindi inaasahan ni Josephine na ang medikal na kumpanya ng doktor na si Kang ay magbabalik sa panahong tulad nito, hindi pa ito lubusang banggitin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, Mr. Lay, bakit hindi ka maghintay? Pag-uusapan ko ito sa iyo at bibigyan kita ng sagot. Sige hipag, hihintayin ko ang tawag mo. Sabi ni Fatty Boy. Ibinaba ni Josephine ang telepono. Nakita ni Cheryl na hindi maganda ang mukha ni Josephine, kaya nagtanong siya, ano ang nangyari? Bumaba ang presyo ng gintong likha ng kumpanya ng Miracle Dr. Kang, at naglabas sila ng maraming espesyal na gamot para makipagkompetensya sa kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins. Inulit ni Josephine ang mga salita ni Fatty Boy kina Cheryl at Yasi. Cheryl, si Terence ay nakoma ngayon, ano ang dapat nating gawin sa isang bagay na ganito kalaking isipan ni Lay ay hindi kayang gumawa ng paraan? Kung gayon, maaari ba nating ibaba ang ating mga presyo? Bagamat si Cheryl ay anak ng mga industriya ng Pablo, wala siyang masyadong alam tungkol sa negosyo. Ibinababa nila ang kanilang mga presyo, ngunit tayo ay mas mura kaysa sa kanila. Dapat tayong manalo ng ilan sa merkado, di ba? Ako. Hindi ko alam. Tumingin si Josephine kay Terence na nag-aalala. Sa wakas ay naunawaan niya ang kasabihang, ang kamalasan ay hindi dumarating ng mag-isa. Mabuti naman noon, ngunit dumating ang problema hindi nagtagal pagkatapos ng paglihis ng chi ni Terence. Cheryl sis, bakit hindi mo hilingin kay Fatty Boy na tawagan si Tito Pablo at pag-usapan ang isang plano? Tutal, si Tito Pablo ay ilang taon na sa negosyo, may karanasan na siya. Mungkahi ni Yasi. Oo, pwede tayong humingi ng tulong kay Daddy. Lumiwanag ang mga mata ni Cheryl. Kahit si Terence ay walang masyadong alam sa negosyo, kaya hands-off manager siya. Kung pwede lang ibaba ang presyo, hayaan natin silang magtatay na pag-usapan ang iba pang bagay. Sige, tatawagan ko siya ngayon.
Hindi na gustong mag-aksaya pa ng oras ni Josephine at mabilis na tinawagan pabalik si Matabang Lay. Ate, may balita na ba? Tanong ni Fatty Boy. Talagang hindi makatawag si Terence sa ngayon, ngunit napag-usapan ko na ito kina Cheryl at Yasi. Maaari mong tawagan si Tito Pablo para pag-usapan kung ano ang gagawin, o dapat ba nating ibaba ang presyo? Tanong ni Josephine. Pag-usapan. Mapait na ngumiti si Fatty Boy. Siya ay isang veterano sa mundo ng negosyo, at ang bahay ni Lane ay hindi rin nagkukulang sa mga henyo sa negosyo. Ang pangalawang anak ng bahay na si Lane ay isa ring veterano sa negosyo, ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala silang anumang mga bagong produkto na laban sa kumpanya ni Miracle Dr. Kang. Hindi sila makakakuha ng maraming customer sa pamamagitan lamang ng pagpapababa ng presyo. Mas mura kaya ito kaysa sa kumpanya ni Miracle Dr. Kang. Ang gintong likha ni Miracle Dr. Kang ay may presyong 49, habang 79 ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins. Doble ang pagkakaiba, at maliban kung ibinente ito ng mataba na si Lay sa 29 o 30, hindi nila magagawang paikutin ang mga talahan na yan. Gayunpaman, ang 20 at 30 na ay walang gaanong pera na natitira matapos ibawas ang halaga ng mga channel. Lubog na rin sa utang ngayon si Fatty Boy. Kinailangan niyang isangla ang bawat pabrika niya at umutang para makapagtayo ng higit pa. Kung hindi ito mangyayari, malaki ang kikitain ni Matabang Lay sa mga susunod na taon kahit na sa simula pa lang ay wala siyang nakikitang malaking tubo. Ngunit sino ang nakakaalam na ang kumpanya ng medikal na doktor na si Kang ay makagambala at lilikha ng sitwasyong ito? Kung makakapaglabas si Terence ng ilang espesyal na gamot, kahit na hindi kumita ang gamot sa pinsala, maaari pa rin niyang ibenta ito. Ang tanging pinagkukunan ng kita ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins ay gamot sa pinsala at mga pangpawalan ng sakit, at ang dalawang produktong ito ay matatagpuan sa kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Kang, at ang presyo ay kalahati ng medikal na kumpanya ng Miracle Doctor na si Larkins. Halatang hinahabol nila si Matabang Boy, naniniwala na kung babaan niya ang presyo, mas mura pa ang grupo ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Mayroon silang iba pang nangungunang mga produkto upang i-back up sa kanila ang espesyal na edisyon ng Golden Creation, at ang gamot sa pagbabawas ng timbang lamang ay sapat na upang maging swerte ang kumpanya. Ang gininto ang paglikha at painkiller ay mga pandagdag na produkto lamang. Anong mali? Naramdaman ni Josephine ang pag-aalinlangan sa boses ni Matabang Lay at nagtanong. Wala lang. Mapait na ngumiti si Fatty Boy, may iisipin ako. Kung libre si boss, pakiusap na tawagan niya ako sa lalong madaling panahon. Sige, nakuha ko. Nagpapanik din si Josephine, ngunit wala nang mas mahalaga kaysa gisingin si Terence. Maaaring kumita ng mas maraming pera ang kumpanya kung mawalan ito ng pera, ngunit ang kondisyon ni Terence ay apurahan. Napabuntong hininga si Fatty Boy. Hindi niya alam kung ano ang mali kay Terence, ngunit kung hindi niya makuha ang telepono sa sitwasyong ito, hindi niya talaga magagawa. Paano ito? May titulo lang si Martin sa kumpanya, ngunit ito ay kumpanya ni Terence kung tutuusin. May pakialam pa rin siya dito. Hindi sinagot ni boss ang telepono. Malamang may ginagawa siyang mas importante. Nasabi ko na kay Big Sis-in-law, sabi ni Fatty Boy na may mapait na ngiti, sabi niya kay boss na tawagan ako kaagad kapag libre na siya. Tapos maghintay tayo saglit, maghintay hanggang sa bumalik si Terence, may paraan siya. May tiwala si Martin kay Terence. Higit pa riyan ang nasa kamay ni Lil Terence. Marami pa. Bawat isa sa kanila ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Sa ngayon, magtitiyaga lang tayo. Tumango si Fatty Boy. Hanggat nagngangalit siya at nalampasan ito, babalik si Terence at bibigyan ng malaking ganting atake ang grupong medikal ng Dr. Nakangkang. Ngunit, ang sitwasyon ay mas masahol pa sa inaasahan ng mataba na si Lay. Noong una, inakala ng mataba na si Lay na kahit hindi tumawag si Terence ngayon, tatawag siya sa loob ng 2 o 3 araw, ngunit hindi. Nag-aalala itong mataba na si Lay, at kasabay nito, kailangan niyang ipahayag na ang pabrika ay titigil sa produksyon.
Gayunpaman, kahit na huminto sila sa produksyon, ang mga manggagawa ay mababayaran pa rin, maliban kung sila ay tinanggal sa trabaho. Ngunit marami sa mga manggagawa ay pumirma pa lamang ng kanilang mga kontrata at hindi pa sila natatapos. Kung ma-dismiss sila, kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para sa paglabag sa kontrata, na walang alinlangan na malaking halaga ng pera para sa medikal na kumpanya ng miracle doctor na si Larkins. Kaya sa sandaling ito, maaari lamang silang huminto sa trabaho, hindi sunog. Naisip ni Fatty Boy na hanggat maaari silang maghintay hanggang sa bumalik si Terence, kung gayon ang lahat ng mga problema ay hindi magiging problema. Pero kung tanggalin nila ang mga manggagawa, kahit na si Matabang Lay ay makabuo ng termination fee, ano ang mangyayari sa hinaharap? Paano magpapatuloy sa trabaho ang pabrika pagkatapos bumalik si Terence? Walang choice si Fatty Boy kundi ibaba ang presyo at mag-promote. Ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins ay orihinal na $79, ngunit sa panahon ng promosyon, ito ay isang buy one get 3 na libreng package, na $33 ang isang bote. $17.99. Gayunpaman, walang mga bagong ulat sa pagbebenta mula sa panig ni Tommy Lane, ngunit nakita ng mataba na si Lay ang promosyon para sa kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Para ipagdiwang ang pagpapalabas ng Miracle Doctor na rheumatology at gastritis medicine ni Kang ang lahat ng customer na bumili ng Miracle Doctor na gamot na pampababa ng timbang ni Kang, Golden Creation Limited Edition, rheumatology at gastritis na gamot sa panahon ng event ay makaka-enjoy sa buy one free one. Sa madaling salita, ang mga mamimili na bumili ng 4 na gamot na ito ay maaaring makakuha ng isang bote ng Miracle Doctor na gintong likha ni Kang o isang bote ng painkiller. Ang gininto ang paglikha at painkiller ay binili din ng 2 at libre ang isa. Sa madaling salita, kung bumili siya ng 2 bote ng ginchuang na gamot o 2 bote ng painkiller, o isang bote ng ginchuang na gamot at isang bote ng painkiller, maaari siyang makakuha ng isa pang bote ng ginchuang na gamot o painkiller. Sa ganitong paraan, ang mga taktika sa pagbebenta ni Fatty Boy ay ganap na walang silbi. Kahit na binabaan nila ang presyo, Miracle Dr. Kang. Ang tatak ay hindi pa kasing itinatag ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Kang. Si Fatty Boy ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan sa sitwasyong ito. Ang kasalukuyang presyo ay malayo pa rin sa presyo ng gastos, ngunit ang gastos ng isang produkto ay hindi mabibilang bilang gastos lang. Kinailangan itong kalkulahin ayon sa pakyawan na presyo na binawasan ang presyo ng gastos at pagkatapos ay bawasan ang mga gastos sa marketing at advertising upang maging panghuling kita. Ngunit ngayon, bumili ng isa makakuha ng 2 ng libre, karaniwang walang tubo na gagawin. Hindi naman niya pwedeng hayaang magbenta ng libre ang bot-ika ng retailer, di ba? Dapat kang mag-iwan ng isang tiyak na halaga ng kita para sa iba. Kung hindi, sino ang magbebenta ng iyong mga produkto? Inasahan na ito ni Fatty Boy mula sa Miracle Doctor na si Kang, ngunit wala siyang magawa tungkol dito. Wala siyang choice kundi ibenta ang kanyang stock sa mababang presyo. Ang pera na mayroon siya ay sapat lamang upang bayaran ang mga manggagawa ngayong buwan, at ang bagong linya ng produksyon ay matagal nang tumigil sa pagtatrabaho. Kung ikukumpara sa mga paghihirap ni Matabang Lay, nagdiwang ang pamilya ni Miracle Dr. Kang. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa ilalim ng panggigipit ni Miracle Dr. Larkins, sa wakas ay nalabanan nila ang magandang comeback at nabawi ang market share ni Miracle Dr. Larkins. Ang gininto ang paglikha at painkiller ay mga consumable, ngunit hindi sila mabibili araw-araw. Ang bawat tindahan ay bibilhin lamang sila ng 1 beses o 2 beses sa isang yugto ng panahon. Gayunpaman, palaging may mga taong bumibili ng gamot sa pagbabawas ng timbang ng doktor na si Kang o Feng Shui Cream, o kahit na ang limitadong edisyong gintong gamot sa paglikha o espesyal na gamot para sa gastritis. Ang mga regalo mula sa mga gamot na ito ay sapat na para magamit ng pamilya. Sa malakas na promosyon ni Miracle Dr. Kang, hindi marami ang pumili ng mga produkto ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins. Tiningnan ni House Lane ang malabundok na imbentaryo at nakaramdam ng pag-aalala.
Karamihan sa mga refund mula sa mga distributor ay binayaran ng bahay ni Lane, dahil ang mataba na si Lay ay walang natitirang pera, at ang lahat ng kanyang pera ay ginugol sa pagbuo ng linya ng produksyon. Gayunpaman, gaano man kayaman ang bahay ni Lane, ang kanilang likidong pondo ay limitado. Sa pagharap sa dumaraming bilang ng mga refund, naubos ng bahay ni Lane ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Nagdulot ito ng ilang panloob na alitan sa loob ng bahay ni Lane. Ang unang naging malungkot ay ang pangalawang anak ng pamilya Lane, si Andy. Pare, sandali na lang at malugi ang kumpanyang medikal ni Miracle Dr. Larkins, bakit pa tayo mag-i-invest dito? Hindi na babalik ang perang ito. Si Andy Lane, na namamahala sa negosyo, ay natural na tumutol sa ideya na mawala ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Andy, ano ito? Umiling si Edmund, hindi ka dumalo sa pulong ng maharlikang bahay. Hindi mo alam kung gaano kahalaga sa atin si Terence. Hanggat bumalik siya, magiging maayos ang lahat. Kikitain mo ang perang nawala sa iyo. Paano kung hindi na bumalik si Terence? Kahit ang mataba na si Lay ay nagsabi na hindi niya makontak si Terence, sino ang nakakaalam kung saan siya nagpunta? Pare, maaaring practitioner si Terence na iyon, at malakas siya, ngunit ang bahay ni Lane ay walang mga practitioner. Negosyo lang tayo. Kung malugi tayo dahil dito, sa hinaharap. Sige, Andy, tama na. Walang mga practitioner ngayon, ngunit hindi iyon nangangahulugan na wala sa hinaharap. Sabi ni Edmund sabay wave ng kamay. Sa tingin ko si Jenny ay isang napakagandang pawnla. Balita ko alchemist din ng miracle doctor na si Linford kung makakagawa siya ng tableta sa pagtatayo ng pundasyon at kukuha tayo ng isa para kay Jenny. Kapag naging master na si Jenny, talagang makakaakyat ang pamilya Lane natin sa ranggo ng Cultivators Association. Ito ang magiging pundasyon ng ating kinabukasan. May gustong sabihin si Andy, ngunit sumuko siya matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Andy, kailangan mong malaman na ang pagpapadala ng uling sa nyebe ay maaalala habang buhay, ngunit ang pagdaragdag ng mga bulaklak sa isang brocade ay magdudulot lamang ng pansamantalang benepisyo. Sabi ni Tommy Lane. Ang milagrong doktor na si Linford ay hindi pa bumabalik. Kung tutulungan natin si Matabang Lane ngayon, tiyak na maaalala niya ang ating kabaitan. Ngunit kung wala tayong gagawin ngayon, pagkatapos ay sa hinaharap, patay na sila, ngunit dati ay patay na sila. Hehe. Ang mga may kapansanan na si York Kun at York Haitian ang natitira upang kunin ang bahay bagamat ang mga ari-arian ng bahay ni York ay sapat na upang yumaman sila sa natitirang bahagi ng kanilang buhay, imposibleng maging maharlika silang muli. Medyo hindi sigurado ang ekspresyon ng mukha ni Andy, ngunit dahil sinabi iyon ng kanyang ama, tumanggaw siya. Sige, pero wala na masyadong pera ang pamilya namin. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako na hindi na tayo magtatagal. Walang pakialam si Edmund sa yaman ng kanyang pamilya, ngunit alam niya kung gaano kaseryoso ang sitwasyon matapos marinig ang sinabi ni Andy. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, Jingjing, ano sa tingin mo? Itatapon ko ang lahat ng mayroon ako dito. Naisip ito ni Jingon. Wala tayong paraan. Maaari tayong umatras ngayon o manatili hanggang sa huli. Kapag bumalik si Terence, pakikitunguhan niya tayo ng mabuti. Pero, paano kung hindi na siya makabalik? Tanong ni Andy. Karamihan, magsisimula pa lang tayo sa simula. Nagkibit balikat si Lane Jingon at lumingon kay Andy, Tatay, huwag kang mag-alala. Kung talagang mawawala sa atin ang lahat, maaari tayong magsimulang muli bilang mag-ama. Tumanggo si Andy. Dahil sinabi iyon ng kanyang anak, kailangan niyang ipagpatuloy ang pagsuporta sa mataba na si Lay. Ang pakiwan presyo ay napakataas sa simula, ngunit ngayon na ang presyo ay bumaba, kahit na ang mga distributor ay hindi ibalik ang mga kalakal, ang bahay ni Lane ay kailangang magbayad sa kanila para sa pagkakaiba sa presyo. Hindi kayang bayaran ito ni Fatty Boy dahil lahat ng pera niya ay na-invest na sa bagong production line at construction ng pabrika, kaya ang bahay lang ni Lane, na siyang pangunahing distribution channel, ang kayang magbayad para dito.
Gayunpaman, habang dumarami ang nagbabalik ng mga paninda, hindi lamang ang bahay ni Lane, kundi maging ang mataba na si Lay ay nababalisa. Ang kumpanya ni Miracle Dr. Larkins ay maluwalhati, ngunit sila ay masyadong walang karanasan. Paano sila maihahambing sa itinatag na kumpanya ng Miracle Doctor na si Kang? Ang mga resulta ng kompetisyon sa merkado na ito ay itinakda sa bato himala Dr. Kang ay ang nanalo. Araw-araw ay parang isang taon para sa mataba na si Lay, ngunit siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagtiyaga dahil naniniwala siya na ang lahat ng kanyang mga problema ay malulutas kapag bumalik si Terence. 1800. Pahirap ng pahirap ang daan, ngunit natutunan ni Cheryl ang kanyang leksyon. Binuksan niya ang bintana ng kotse at hinayaan si Josephine na gamitin ang teleskopyo upang tingnan ang daan sa unahan. Kung may nangyaring mali, tatalikod sila at lilipat. Dahil lamang sa diskarte ni Yasi kaya siya nakatakas sa huling pagkakataon. Kung siya ay nakatagpo ng panibagong pagnanakaw, hindi niya alam kung siya ay magiging maswerteng muli. Kung hindi lang gaaman ang dalawang kriminal noon, hindi sila haantong sa ganito. Gayunpaman, matalino si Yasi. Nakita niya ang kanilang kasakiman at niloko sila. Kung hindi lang sila gaaman, hindi sila haantong sa ganito. Ang daan sa unahan ay hindi madaling lakaran. Ito ay tinutubuan ng mga damo, ngunit hindi dapat magkaroon ng anumang panganib. Iniulat ni Josephine ang sitwasyon sa daan na nagpaginhawa kay Cheryl. Ngunit hindi ito nakakagulat. Itinuring na ang lugar na ito na isang tiwangwang na lugar sa malalalim na kabundukan. Sa normal na kalagayan, walang pupunta rito maliban sa ilang exploration team. Gaano kalayo tayo sa lambak ng nyebe? Bakit hindi ako malamig? Natagpuan ito ni Cheryl na kakaiba. Hindi naman mataas ang temperatura dito pero may mga puno at mga damo. Hindi ito mukhang napakalamig na lugar. Ito ay humigit kumulang 100 milya, ngunit ang kalsada ay hindi madaling lakarin, maaaring kailanganin nating gumawa ng mas mahabang detour. Inihambing ni Josephine ang mapa sa mga coordinates sa GPS at sinabi. Walang mga kalsada dito, kaya masigurado lang nila na nasa tamang direksyon ang kanilang pagmamaneho, ngunit kailangan nilang mahanap mismo ang partikular na ruta. Bagamat iginuhit na ni Owen ang ruta para sa kanila, kailangan nilang umangkop sa sitwasyon ng mag-isa kapag walang mga kalsada. Maghintay ka dyan, dapat ay makakarating tayo doon ngayon. Nagmamaneho si Cheryl nitong mga nakaraang araw at siya ay pagod. Sa tatlong babae, sila lang ni Yasi ang marunong magmaneho. Hindi marunong magmaneho si Josephine at hindi makaalis si Yasi sa tabi ni Terence, kaya kinailangan ni Cheryl na magmaneho ng mag-isa. Sa wakas, pagkatapos ng isang umaga at hapon, sa wakas ay dumaan ang sasakyan sa kagubatan na napakahirap dumaan sa gabi. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa kagubatan, ito ay isang kulay kaki na kaparangan. Walang mga halaman, walang mga ibon, at walang mga hayop. Masasabing ang lugar na ito ay parang lupain ng kamatayan sa mga pelikula. Ang kakaibang eksenang ito, lalo na sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw, ay lumitaw na mas nakakatakot at baog na naging dahilan upang manginig ang puso ng lahat ng walang dahilan. Ano? Ano ang lugar na ito? Tiningnan ni Josephine ang mapa sa kanyang kamay. Kung hindi dahil sa walang problema sa direksyon, iisipin niya na mali ang tinahak nila. Hindi ko alam, pero hindi dapat mali ang mapa na ibinigay ni Mr. Mo. Hindi siya magsisinungaling sa atin. Sabi ni Cheryl habang banibilasan. Ito ay isang tigang na lupain, ngunit ang mga kondisyon ng kalsada ay higit na mas mahusay kaysa sa dati, na nagpapahintulot sa kotse na gumalaw ng mas mabilis. Tumikim si Josephine at sumimangot, napakalamig. Nakaramdam ng lamig si Cheryl sa kanyang gulugad matapos marinig ang mga salita ni Josephine. Mainit sa kagubatan, lalo na kay Terence at Yasi, ang dalawang natural na kalan. Mas mainit pa noon, ngunit ngayong nasa lupang inabandona na sila, ramdam ng lahat ang pagbaba ng temperatura. Kahit na pinatay na ni Cheryl ang sunroof at air conditioner ng sasakyan, ang malamig na hangin ay maaari pa ring tumagos sa sasakyan at pumasok sa katawan ng lahat. Napakaastig.
Nakahinga ng maluwag si Yasi. Nahihilo siya sa init habang papunta rito, pero mas komportable siya rito. Hindi kaya malapit na tayo sa Snow Valley. Ang malaking pagkakaiba sa temperatura ay naghinala kay Josephine na sila ay hindi malayo sa lambak. Mula sa mapa, ito ay dapat na hindi malayo sa unahan. Mukhang nahanap namin ang tamang lugar. Tumingin si Cheryl sa mapa at sa GPS, huminga ng malalim. Sa wakas, malapit na tayo. Dapat lang. Tumango si Josephine. Bilisan natin. Baka maabot natin ang lambak bago lumubog ang araw. Masyadong mapanglo ang lugar na ito. Kung ikukumpara sa kagubatan noon, nakaramdam ito ng takot sa lahat. Talagang ayaw nilang manatili sa walang buhay na lugar na ito ng ilang sandali pa. Binilisan ni Cheryl ang bilis at nagmaneho ayon sa GPS. Walang mapa dito, at walang ipinakita ang GPS kundi bakanteng lupain, ngunit hindi siya pupunta sa maling paraan hanggat alam niya ang eksaktong mga coordinate. Hindi niya alam kung saan ito nagsimula, ngunit nagsimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit, at ang lupa ay naging purong puting nyebe mula sa manipis na layer ng snow. Pakiramdam ni Cheryl ay parang isang kisap mata lang. Si Cheryl ay walang pagpipilian kundi ang bumagal sa white snow safety ay ang pinakamahalagang bagay, pagkatapos ng lahat. Napakalamig dito. Kung siya mismo ay hindi nakapunta rito, hindi malalaman ni Josephine na may ganitong mahiwagang lugar sa mundo. Sa hindi kalayuan, may isang masiglang kagubatan, at pagkaraan ng ilang sandali, ito ay isang tigang na lupain, na sinusundan ng puting nyebe. Ang kapaligiran at klima dito ay hindi maaaring hatulan ng ordinaryong loika. Cheryl, parang natatakot ka sa lamig, tanong ni Cheryl. Hindi talaga ako natatakot sa lamig. Sensitibo lang ako sa malamig na temperatura. Ngunit sa taglamig, kapag namatay ang apoy sa kalagitnaan ng gabi, ako ang pinakalumalaban sa lamig. Sabi ni Josephine. Ang karagdagang nauuna ay isang depresyon. Pababa ng pababa ang lupain, na parabang nabuo ang natural na lambak, at pabigat ng pabigat ang nyebe sa paligid. Masasabing ito ay isang mundo ng nyebe. Mahirap isipin na ang panahon sa Agosto ay magiging napakalamig dito. Ang lugar na ito, dapat ay nasa loob ng mga hangganan ng Snow Valley, tama ba? Sabi ni Cheryl, nalilito habang papalapit sa mga coordinates sa GPS. Puti itong lahat sa harapan niya, at ilang dosenang metro lang ang nakikita niya sa unahan. Ang anumang higit pa riyan ay malabo. Dapat lang. Tumingin-tingin tayo sa paligid. Siguro kung nasaan ang Snow Valley. Sumimangot din si Josephine habang malapit na sila sa kanilang destinasyon, mas mahirap hanapin ang kanilang target. Hindi naman sila pwedeng maglakad-lakad lang sa snow, di ba? May limitadong halaga ng gasolina sa kotse. Kung naubos na nila ang lahat, paano sila babalik? Gayunpaman, nang medyo naliligaw na sila, biglang may lumitaw na figure sa harap ng kotse at sumigaw sa kanila, "Sino kayo?" Tumalon si Cheryl. Hindi niya inaasahan na may susulpot dito at mabilis na pinahinto ang sasakyan. Sa katunayan, kahit na tumakbo si Cheryl, hindi niya matamaan ang tao. Ang taong ito ay isang nagpapatrulyang disipulo ng Snow Valley, at siya ay isang Earth-class early phase. Sa antas ng lakas na ito, imposible para kay Cheryl na patayin siya kahit na gusto niya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.